Good day mga ka-sports natin dyan! Pagdating sa women's volleyball sa international sa FIBA World Cup ay meron nga silang bagong rules kung saan nga lahat ng mga manlalaro sa women's volleyball ay dadaan nga sa gender testing kung talagang tunay nga silang babae sapagkat namataan nga na kung saan sa U21 Women's World Championship 2025 sa Indonesia nga na naganap ay na-disqualified nga ang dalawang players ng Team Vietnam kung saan pinagdudahan nga na ito ay hindi pure na babae. Kung kaya sa kasalukuyan ay marami ngang naging usap-usapan lalot sa Vietnam nga ang maraming mga players na di umano ay merong mga lalaki na nasa women's volleyball. Well, hindi na tayo bago dito. Kahit ang Indonesia, kaya sila nagdududa at naglagay nga sila ng rules na gender testing muna bago makapaglaro dahil noon pa man sila ay meron rin players na ganyan. Sapagkat ang isang player nila noon na outside hitter na si April Manganang ay nasa women's volleyball team Indonesia kung saan pagkatapos nga nitong magretiro ay inamin niya na hindi siya pure na babae, na lumabas nga na lalaki pala ang nasabi nating si April Manganang. Kung kaya ngayon ay talagang mahigpit ang rules pagdating sa FIBA at marami nga kasi na mga nakakasali sa women's volleyball pero lalaki pala ito. Well, patunay ito dahil si April nga sa kasalukuyan ay nasa serbisyo nga bilang military sa kanyang bansa. At syempre, pag-uusapan natin ang mga balibulista na pinagdududahan na di umano ay lalaki raw. Panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo, pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. At dahil nga mahigpit na ngayon ang rules sa FIBA World Championship ay marami ngang mga players na nagwi-withdraw na. Syempre, pag-uusapan na nga natin dito ang nasabi nating mga lalaki. Sa Vietnam, may dalawa na nga na confirm at disqualified na nga ito at hindi na makakapaglaro sa women's volleyball. Syempre, ang isa pa sa mga pinagdududahan naman sa kasalukuyan ay itong si Thuyen, kung saan sana ay maglalaro nga ito para nga sa World Championship dito sa FIBA. Subalit umatras nga siya. Kalakip naman sa paliwanag ni Beach Thuyen kaya siya umatras dahil sa kanyang personal na rason rin. Pero syempre maraming nagdududa dito nga kay Thuyen sa kanyang pag-withdraw sa Volleyball World Championship sa FIBA ay maaaring siya talaga ay pagdududahan ng karamihan ng mga netizen. Noon pa man ay meron ng bulong-bulungan na di umano ay lalaki raw ito dahil sa kanyang angkin kagalingan sa paglalaro ng volleyball ay kakaiba raw ang galaw nito sa loob ng court. Well, magaling naman talaga si Thuyen. Walang duda tayo dyan. Kayang-kaya niya buhatin ang kanyang team pero sa kanyang angkin kagalingan, dyan nga siya nasilip ng ibang bansa na kung saan kahit para ang Team Thailand ay pinagdududahan na rin ang nasabi natin si Thuyen. Mabilis nga ito kumilos, mabilis umampas at iba ang kanyang diksi, parang lalaki nga raw. Bagamat siya ay nasa women's volleyball pagdating sa Vietnam, hindi rin natin masasabi na talagang lalaki siya. Pero sabi ng karamihan, dahil nga sa FIBA ay meron ng gender testing, maaaring dito raw di umano natakot itong si Thuyen. Well, noon naman napapanood ko na si Thuyen, talagang mahaba ang buhok niya at mukhang babae naman siya. Subalit ngayon, lumalabas nga na medyo umatras nga ata siya sa hamon para sa gender testing. Marami na tuloy nagsasabi na baka ito daw talaga
ang pinakadahilan kung bakit hindi nga siya nakapaglaro sa FIBA or umatras nga itong si Tuyen. Baka may mabunyag daw. Ayon yan sa mga bulong-bulungan nga. Well, hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin na talaga natin masasabi kung babae ba talaga or lalaki itong si Tuyen. Dahil nga nasa women's volleyball siya pero natatakot daw sa gender testing, kung kaya maaari talaga na may itinatago daw itong si Tuyen na ayaw mabunyag. Based lang naman to sa mga netizen ha. Pero syempre, pumalag dito ang mga fans ni Tuyen. Hinamon rin nila sa gender testing itong si Trisha Tubu. Well, noon pa naman ay pinagdududahan na rin itong si Tubu. Kahit nga mga kababayan natin nagsasabi na sobrang laki raw ng Adam's apple nito. Bagamat sinabi na nga sa isang interview ng ating magaling na opposite hitter na si Tubu na nasasaktan siya sa mga sinasabi nga na mga pandalait ng mga netizen sa kanya. Sinasabihan nga siya noon ng panahon na nasa Adamson pa siya na kung ano-anong mga masasakit na salita. Talagang inamin naman ni Trisha Tubu na nasaktan siya dahil nga pinagdududahan na lalaki daw ito. At maging nga ang mga taga-Vietnam ay sinasabi raw na mag-gender testing rin itong si Trisha Tubu. Damay-damay na lahat. Total maraming pinagdududahan ng mga players na di umano ay nasa women's volleyball pero lalaki. Bakit raw hindi rin magpa-testing itong si Trisha Tubu? Yan nga ang hamon at nakapost rin sa page nga ng volleyball fans sa Vietnam. Mga fans yan ni Tuyen. Total, nagdududa nga naman talaga ang ibang mga netizen na lalaki raw itong si Vitch Tuyen. Well, kinakailangan talaga raw na magkaroon rin ng rules na lahat talaga ay dadaan sa gender testing. At isa nga si Trisha Tubu sa tinutumbok nga ng mga Vietnamese fans ng volleyball. Siyempre, alam naman natin na babae talaga itong si Tubu. Meron kasi akong nakita sa isang larawan noon na maliit pa si Tubu kasama ni Alyssa Valdez. Well, girl na girl naman talaga siya at kitang-kita naman natin yan. Well, tama naman si Trisha Tubu. Masasaktan talaga siya dahil unang-una ang kanyang mga kababayan mismo na kapwa natin mga Pinoy ay pinagdududahan nga na siya ay hindi tunay na babae. Ano ang masasabi nyo sa issue ngayon? At marami ngang mga nakakapasok na mga lalaki sa women's volleyball. Well, kung sa tingin nyo ay lalaki si Tuyen at si Trisha Tubu, mag-comment na kayo sa baba. Pero ako naniniwala ako na babae sila. Diyan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.